Sa mundo ng ating ginagalawan, may mga bagay na kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngunit may mga pangyayari na natiling misteryoso. Mga lihim na hindi basta nakikita ng ating mga mata. Ang iba naman naniniwala, sa iba naman na ituturing lamang na katang isip. Ngunit paano kung isang gabi, ang lahat na hindi mo pinaniwalaan ay isa-isang magpakita? Paano kung bawat babala ay totoo pala? At paano kung mismong pagdududa mo ay magbubukas ng pintuan sa isang bangungot na hindi mo matatakasan? Ngayon, samahan niyo kaming tunghayan na matuklasan ang kwento na magpapatunay na hindi lahat ng alamat ay katang-isip at hindi lahat ng paniniwala ay hindi totoo. Dahil minsan, ang hindi mong paniniwalaan ay siya mong katatakutan. Anak, dito na tayo magsisimula ng bagong buhay. Lugar. Pero bakit parang mabigat ang pakiramdam ko? Papa, parang nakatingin sa atin mula sa malaking puno. Parang wala naman anak. Magandang hapon. Kayo ba nakatira dito? Opo. Sino ka ba? Ang nakatira sa kabilang bahay. Sa lugar na ito, hindi dapat binabaliwala ang mga paniniwala sa gabi. Huwag magwalis sa gabi, huwag maglaba sa gabi, at huwag lumingon tuwing gabi kapag tinatawag ang iyong pangalan tuwing alas 12 ng gabi. Makita ang mga yan. Yan din ang sinabi ng nauna dito nakatira. Hindi na silang nakita. Bigyan, huwag, gabi na. Hindi ako naniwala sa mga inyan. Para bang may isa pang nagwawalis? Salamat! Pinapasok niyo kami. Ayan! Nagwawalis ba kayo? Opo. Hindi pala kayo naniwala na kapag nagwawalis kayo, may kukuha sa isa sa inyo? Mama, nakakatakot. Alam namin pupunta kayo. Paano ninyo nalaman? Narinig namin ang tunog ng walis gabi. Pag narinig niyo iyon, may nagising na. Ano sabihin? Hindi na kayo ligtas. Nung bata pa ako, may babaeng pinagbintangang mangkukulam. Sinunog siya bago siya namatay. Isinumpa ng lugar na lahat ng hindi maniniwala sa mga babala ay magiging akin. Simula noon, sa tuwing may magwawala, ay may mawawala. Paano siya? Nanay, hindi na po ako nagpapabalik. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako ang kalaban. Tagabantay lamang ako sa punong ito. Kayo ang gumising sa masasamang espiritu. Huwag magwawalis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga babala.
Hanapin niyo ang albularyo. Yan, dadalhin natin ang ating anak sa albularyo para malaman natin kung anong nangyari sa kanya. Matagal ko nang naramdaman ang kasamaan ng lugar na iyon. Ang mga pamahiin ay hindi ginawa upang takutin ang mga tao. Ginawa iyon upang protektahan kayo laban sa nilalang na hindi nakikita. Kapag nilabag mo ang isa, parang binuksan mo ang una. Kailangan nyo makita ang pinagmulan. Araw, ang albularyo ay tumigil sa paggagamot dahil sa kanyang nawawalang anak, hinanap niya ito hanggang siya ay nagluksa at nahanap niya. Nasaan na ba ang aking anak? Bakit ba siya kinuha? Nasaan na ba siya? Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang mayakap. At makamusta kung okay lang ba siya. Kulang pa ba ang pag-aaruga ko sa kanya? Kulang pa ba? Isang araw ay nahanap niya ang kanyang anak. Sino ka ba? Kilala mo ba aking ina na si May? Oo, ako yun. Ikaw ba talagang aking ina? Bakit mo ko ibigay sa iba? Mahal mo ba talaga ako? Oo naman anak, mahal kita. Bakit mo ko ibigay sa iba? Anak! Anak! Bakit nandito ka? Di ba binigay mo na ako sa iba? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na ibigay ka sa iba. Dahil gusto ko, makaahon ka sa kahirapan at doon ka sa mayaman pumunta. Yan ka. Dahil ganon kita kamahal. Umalis ka na dito, hindi na kita kailangan pa. Kawawa naman aking ina. Alam kong ina ko siya, patawarin ko pa din siya. Dahil sa pagdudusa ng kanyang ina, hindi niya alam ang mga pamahiin at Anak, paniniwala bumalik ka! ay kanya na palang nilabag. Tawarin na kita. Ayos kayo masama ang espiritu. Dasal ang sundata. Isara ninyo ang pinto na binuksan ninyo. Panginoon, ligtasin niyo kami. Hindi na namin muling babaliwalain ang mga babala. Natapos na. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng kasamaan ay tuluyang mawawala. Anak, anak. Nakikiramay po ako sa pagkawala ng anak ko. Sabi ko, agapan niyo ang paglabag na inyong paniniwala. Pero hindi niyo sinunod ang aking sinabi. Nakikiramay po. Salamat sa inyong lahat. Hindi namin malilimutan ang nangyaring to. Simula ngayon, igagalang na namin ang paalala ng ating mga ninuno. Tandaan ninyo, hindi lahat ng paniniwala ay katang isip. May ilan sa ginagawa upang may ligtas ang mga tao. Kain na tayo.